Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday ng tanghali mga lods at grabe mga balita. Matindi mga news natin ngayon mga idol dahil tawa ako sa unang news natin mga idol eh. Pero okay to mga lods, no? Alam niyo naman na everyday tayo nag-update, no? Para medyo malaman natin kung ano yung mga pwedeng mangyari sa market, lalo na kung trader ka. No, syempre kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, update sa crypto, trending news, global news mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. Click nyo rin yung notification bell. Okay, at syempre, isang palambing, palike na din ang ating video, no? So, napaka-importante niyan sa ating channel, mga idol, no? So, pero, bago ang lahat, check muna natin ang chart na wala tayong position. Ayan, no? So, ngayon, hindi tayo nakapag-position. Medyo ano tayo kasi, sa totoo lang, medyo ano talaga tayo ngayon, no? Bombarded tayo, meron tayong mga tinatapos. Pero kung titingnan natin yung chart na to, mga idol, lalo na dito sa RSI, so mukhang tatakbo siya diyan sa range na 'yan. Dito sa sorry, ito. Dito tsaka dito, no? Pwedeng dito lang siya maglaro mga idol, hangga't wala pa yung ating Clarity Act o kung ano man yung mga dapat ipasa. Pero meron tayong malupit na news diyan. Mga idol, maya-maya kailangan nandiyan lang kayo. Matindi 'to. Kung hindi maipapasa yung Clarity Act, baka mas maganda pa yung mangyari. Pero mamaya check natin, okay? So syempre pero gusto pa rin natin mapasa yung Clarity Act, mga idol. Pero kung sakaling hindi, matindi pa rin. Mas matindi pa ang mangyayari, mga idol, no? So punta na tayo dito sa tawa ko dito mga lods no, kaya kayo galit ba kayo sa mga spoilers, mga lods? Ako kasi parang hindi naman. No, hindi ako yung tao na galit sa spoilers na pag nakita ko yung hindi ko pa napapanood, nakita ko yung nangyari. Actually, mga clip lang naman yun Hindi naman yun yung buong makikita mo, 'di ba? Kunyari ganito, nandun pala si ganito, nandun pala si ganyan, yung ganun, 'di ba? So sa akin okay lang yun kasi ako nga umuulit nga ako ng mga palabas na gusto ko Halimbawa, yung JoJo's Bizarre Adventure, dahil ilang beses ko inulit yun. Yung Gintama, ilang beses ko inulit yun. Yung, basta marami akong inulit na movie. At ganun pa rin yung appreciation ko. No? Kada pinapanood ko, mas nagagandahan pa nga ako sa pangalawa kong panood sa kanya. Parang ganun. So dito, pero meron mga tao talaga na galit sa spoiler. Okay? So dito, mga idol, sabi rito, spoilers! Because four friends went to see Spider-Man Brand New Day at the theater and just happened to sit next to a guy who had already seen it. Kumbaga katabi nila, napanood niya yung Spider-Man. But who was now there with a female friend. Kumbaga may date. Kumbaga pinanood niya na yung Spider-Man tapos pinanood niya ulit kasi may kasama siyang chicks, di ba? The guy kept giving spoilers and telling the girl the whole movie. So it ended up in an argument with the four friends and they almost came to blows, no? So kaya lang kasi actually nakita ko to sa mainstream media natin sa GMA7 ata, nakalimutan ko na Binugbog ang nakalagay do'n, binugbog ang isang lalaki ng kanyang mga kaibigan dahil habang nanonood ng Spider-Man ay sabi ng spoiler o yung kung ano man yung mangyayari pa lang 'no, dito. So dito ayan "Ayun spoiler ka, So ayan, dami tadyak pang kasama yun. So, payo lang mga lods 'no, ako kasi sabi ko nga sa'kin okey lang naman may spoiler pero meron talagang mga tao na ayaw talaga nun kasi gusto nilang ma-enjoy yung kanilang pinapanood na movie 'no. Iba pa rin daw kapag yung first time mo napanood at hindi mo alam, 'di ba? Wala na yung gulat effect kumbaga, wala na yung surprise effect. So, nakatikim siya ng gulpi di gulat sa mga tropa niya dahil spoiler siya. Mga idol, 'no? So grabe, grabe 'no, dahil ang kulit niyan kasi siyempre maraming nanonood na hindi na na-e-enjoy, sila na lang yung pinanood, 'di ba? Sila na lang kasi ayun na nagkakagulo hindi na mapanood ng maayos si Spider-Man. Tsaka kahit na ituloy man kunwari naawat man sila,
yung mindset ng mga audience diyan o ng mga nanonood wala na dun sa movie. Dapat diyan refund o kaya payagan na ulitin nila yung movie, 'di ba? Kasi may nanggulo, eh, ta's eto, 'wag na 'to, 'wag yung palabasin na 'tong mga sutoy. Ang kulit ng mga ganito. Siguro kung nandito ako, sulsulero pa naman ako sa totoong buhay, mga idol. Sulsulerong kuba ako, eh. Susulsulan ko yung mga, sige, balibag mo siya!" Gano'n, 'di ba? Ang kulit, eh, 'no? So, ito matindi 'to, mga idol. Apparently, mga lodi, 'no, kilala niyo ba 'tong pogi na 'to? Ayan si Pavel Durov, mga idol. Siya yung, may-ari ng Telegram. Apple has apparently pulled Telegram worldwide and explained nothing, 'no? Sa Apple, mga idol, biglang nawala ang Telegram at wala man lang silang paliwanag kahit anong mangyari, 'no? Hindi nila pinaliwanag, hindi nagpaliwanag yung Apple, hindi nagpaliwanag yung Telegram. One of the biggest messaging platforms on the planet with something close to 1 billion users is reportedly gone from from the very App Store storefront at once, no? At the official explanation so far amounts to absolutely nothing from either side. So nawala yung Telegram sa Apple pero wala silang paliwanag, no? Existing installs keep running. New downloads are blocked and the rest of us get to guess. So walang paliwanag kung meron kayong Apple. Siyempre, ikaw nga naman kung may Apple ka gumagamit ka ng Telegram, may mga transaksyon ka doon, magugulat ka ngayon, asan na yung Apple dito? Ay, yung Telegram dito, 'di ba? Tapos may mga kausap ka doon, shit, nasaan na, uy? Baka mag-isip ka pa ng kung ano-ano, 'di ba? Na-scam na ata ako, nangyari dito sa cellphone ko, wala yung Telegram. So, kaninang madaling araw 'to, mga idol. Pero 'wag kayong mag-alala dahil may follow-up news na tayo tungkol diyan. Ayan na, 'di ba dito wala pa siyang bigote, dito nagkabigote na siya. Update, Telegram has now been restored. Ayan na, restored na, bilis, to the Apple App Store following its removal. Telegram says the app has been reinstalled and will soon be available to all users again. They did not provide any explanations for why it was removed. So, wala pa rin, no? Natanggal, bumalik, pero wala silang explanation kung bakit nawala ang Telegram sa Apple, mga idol. No? Ano kayang nangyayari? Ba't kaya ganon? Kaya, siyempre, kahina-hinala yun, mga lods, di ba? Dahil may nawala, tapos biglang bumalik, tapos wala man lang paliwanag. Nakakatakot, mga idol, no? Sa bagay, wala naman tayong Apple, eh. Ano lang tayo, Android lang tayo. Mahirap lang tayo, eh. Okay, so, ayan, kasi nag-trending kasi to, mga idol, tong news na to. Syempre, Telegram yan, eh. Tsaka Apple yan, eh. So, magti-trend talaga yung news na yan. 'Di ba? So, kaya binalita natin. So, dito naman, nako, ito, matindi to. Anthropic, ito mga lods, kasi yung Anthropic talaga sa pinakamatinding ngayon, AI ngayon, mga idol, no? Anthropic is now national security threat to both China and US for opposite reasons. So, pa-explain na natin dito, ang Tagalog para maintindihan natin na malubha, maintindihan natin ng ng basta yun, ng matindi. Ang post na ito ay tumutukoy sa lumalalang tensyon, ayan, sa pagitan ng Anthropic, isang AI company na gumawa ng cloud AI, at ng mga gobyerno ng China at United States. Narito ang paliwanag sa Tagalog. Ano ang ang sinasabi sa post? Anthropic is now national security threat to both China and the US for opposite reason. Parehong tinitignan ng China na may kinalaman ang Anthropic sa pambansang seguridad pero magkaibang dahilan ng China at ng US, mga idol, no? China iniisip na maaaring gamitin ng AI ng Anthropic bilang cyber weapon laban sa kanila. Ayun yung iniisip ng China, kaya binan yan, no, ng China, mga idol, no, dahil malakas talaga yung Anthropic, eh. No, ayun yung iniisip nila, maaaring gamitin ang AI ng Anthropic bilang cyber weapon. Sa US, iba naman ang reason. Ano ang reason ng US? Hindi dahil sa takot sila sa AI mismo, kundi dahil sa hindi
pagkakasundo sa paggamit nito sa military at government. Kasi ginagamit yung AI na yan, mga idol, sa military using military weapon. Halimbawa, kung paano tumarget ng ganito, kung paano sumalo ng ganito, kung paano ma-detect yung nang mabilisan yung kung saan galing yung missile. Basta maraming gamit yan, mga idol, no? At ginagamit, malaking tulong yan sa military. No? Eh hindi sila nagkasundo ng US kasi parang may mga ano may mga bagay na ayaw yung Anthropic tas gusto ng US, mga idol, no? Ganun yun eh. So, ayun yung isa sa ayaw nila, no? Hindi sila nagkasundo. Pero yung China naman, iba yung reason, no? China is drawing up sanction over Mytos. Paliwanag, ayon sa post, pinag-aaralan ng China ang pagpapataw ng sanction laban sa Mytos. Ayun din yan na yung Anthropic, isang AI-related system na inuugnay sa Anthropic. Dahil pinapaniwalaan nilang maaari itong gamitin sa offensive cyber attack, halimbawa pag-hack o cyber espionage. No? Ibig sabihin, tinitignan ito ng China bilang posibleng banta sa kanilang cybersecurity. Isa pa yan. Malupit talaga yan, mga idol, yung Anthropic, yung Mytos. Ano yan, ayan yung pwede siyang gamitin sa ganun. Tama yung China. Pero sumikat talaga yan, mga idol, sa military. Kumbaga, alam niyo yung yung kung paano nakuha ng US si Maduro ng walang walang nakakaalam, yung biglaan na lang. Kasi may tulong ng Anthropic yun, mga idol. Ayun, at sila ata yung pumatay sa lahat ng system dun eh. Pang. Tapos, di ba, nawalan ng connection lahat, mang. Tapos, ayun. Basta ginamit nila. Matindi yung technology na yan eh. Maraming ginagawa yung hype na yan eh. Sa US naman, the US banned its own agencies from Anthropic's technology. Paliwanag. Excuse me. Sinasabi ng post na pinagbabawal ng US ilang government agencies ang paggamit ng teknolohiya ng Anthropic matapos umanong tumanggi ang kumpanya na alisin ang ilang military safeguards. Ang military safeguards ay mga limitasyon o proteksyon na inilalagay upang hindi basta-basta magamit ang AI sa mapanganib o hindi otorisadong military purposes. No, Anthropic CEO Dario Amodei calls China Communist Party the most capable threat. Paliwanag ng CEO ng Anthropic na si Dario ay nagsasabi na ang Chinese Community Party ang isa sa pinakamalalakas na banta sa mga authoritarian governments. No, kumbaga binalikan ni Dario yung China. Kayo nga yun, hindi naman kami. Malakas ang ganitong pahayag kaya lalo nitong pinapaalala ang tensyon sa pagitan ng Anthropic at ng China. Anthropic is also challenging the US ban in court. Paliwanag, hindi pumayag ang Anthropic sa desisyon ng US ng government at dinadala na ito sa korte upang questionin ang pagbabawal. Kasi mga idol, ito ano ko lang to may mga nabasa lang ako theory ko lang to. Kasi si US talagang gusto niyang i-maximize yung kapangyarihan ng Anthropic ng Mytos eh. At medyo magiging delikado, no, mga idol, yung iba yung epekto sa mundo. Ayaw yun ng Anthropic kasi nga ayaw nilang gamitin yung kanilang technology sa ganung kasama. Parang ganun. Ay gusto ng US. So, doon sila, no? Magkakademandahan sila. Ayaw namin, bahala kayo diyan. O, di ba? So, ayun 'yun, no? Ayun yung sa parang marami ako nababasa ng mga ganun eh. Pero syempre, ano lang 'yun hindi 'yun sigurado, no? Parang chismis lang 'yun, no? Ano ang ibig sabihin nito sa AI industry? Kung totoo at magpapatuloy ang mga pangyayaring ito, masihigit ang regulasyon sa mga AI companies. Masihigpit pala, sorry. Masihigpit ang regulasyon sa AI companies. Mas magiging bahagi ang AI ng kompetisyon sa paggamit ng US at ng China. Posibleng magkaroon ng magkakahiwalay na AI ecosystem ang dalawang bansa. Maaring maapektuhan ng mga kumpanyang gumagamit ng AI ng Anthropic sa isang merkado, no? Kasi hindi lang naman US, China, kasi company yan, no? Inaalok ng company ng Anthropic yung kanilang technology sa mga kumpanya, 'di ba? So meron din gumagamit no na iba na hindi naman US, hindi naman China, mga malalaking kumpanya ginagamit din yung Anthropic sa ibang bagay naman, no? Hindi naman sa matindi kasi yan, mga idol eh. Yan nyo, magkakaroon tayo ng isang video kasi gusto ko rin talakayin tong Anthropic eh, lalo na yung yan, matindi daw yan talaga eh. Totoo ba ang post? Ang post ay pinagsama-sama ang iba't ibang seryosong claim. Wait lang
Akala ko may Shopee ulit, eh. Kaya hindi ito tatanggapin ng buong katotohanan ng walang, beripikasyon. Halimbawa, ang pahayag ng tungkol ng CEO Anthropic na may naitalang katulad ng, komento sa mga panayam. Ngunit ang mga claim tungkol sa US ban, China sanction at MITRE nangangailangan ng opisyal na dokumento o pagkakatiwalaang ulat upang kumpirmahin ang detalye. So eto mga lods, gusto niyo ba 'yun? Itong Anthropic kasi, gusto ko rin talaga 'to kaya lang kasi baka hindi kayo interesado, eh. Gusto kong talakayin 'to mga lods kung gaano kaganda yung MITRE na 'yan. Matindi 'yan, eh, mga idol, eh. Gusto kong lawakan yung pagkakaintindi natin diyan na sabay-sabay tayo, eh, 'no, para alam natin. Kasi nakakaapekto na 'yan, isipin niyo, dalawang pinakamalaking bansa, China tsaka US, 'di ba? Naapektuhan 'yan, gano'n kalupit 'yan, 'di ba? Speaking, naku ito medyo bad actually hindi ko 'to matuturing na bad news, kasi ban naman yung Bitget sa Pilipinas, eh, 'di ba? Sa Pilipinas maraming ban, 'no, maraming ban yung Bitget, basta BitMEX, marami, 'di ba? Ang bumalik lang ata sa atin ngayon Binance. So ito understandable 'to sa akin. Bitget exchange will halt crypto trading kasi, tinanggal na ng sige ano natin. Ititigil ng Bitget ang crypto trading services para sa mga residente ng Japan upang sumunod sa mas mahigpit na regulasyon sa bansa. Hindi na sila tatanggap ng bagong rehistro at isasara ang lahat ng natitirang posisyon bago ang December 31. Kasi sobrang higpit sa Japan pala, mga idol, 'no? Hindi sila nadadala ng mga pera-pera lang, mga idol. Matindi yung, pinoprotektahan talaga ng Japan yung kanilang mga investor kaya mahigpit diyan. Kung ikaw crypto exchange ka na papasok ka diyan, napakahirap ng mga requirements na kailangan mong gawin para maging regulated ka sa kanila. So, ang, ginawa ng Bitget, sige, hindi na lang kami papasok diyan, parang gano'n, 'no? Ano ibig sabihin nito sa Tagalog? Ang Bitget ay unti-unti nang aalis sa Japan market dahil sa mas mahigpit na regulasyon ng gobyerno ng Japan tungkol sa mga cryptocurrency exchanges. Sa madaling salita, hindi na maaaring magbukas ng bagong Bitget account ng mga residente ng Japan. Ang mga kasalukuyang users sa Japan ay kailangang isara ang kanilang mga trading positions bago ang December 31. Pagkatapos nito, hindi na sila makakapag-trade gamit ang Bitget, no? Ayan. Bakit nila ito ginawa? Ang Japan ay isa sa mga bansang may pinakamahigpit na regulasyon sa crypto. Ang mga exchange ay kailangang magkaroon ng mga license mula sa Financial Service Agency at sumusunod na iba't ibang mga protection sa pondo ng customers, anti-money laundering, know your customers, KYC, masusing pagsusuri ng mga crypto token na inilista. Alam ko dito ata sila nagkaano kasi, yung sa mga token na marami kasing token sa Bitget mga idol, eh. Kahit na yung ibang wala sa Binance, nasa Bitget, eh, 'di ba? Kung hindi kayang o ayaw sundin ng isang exchange ang mga requirements, maaari itong piliing umalis na lang sa market. So, pinili na lang ng Bitget na umalis na lang sa market ng Japan. Ano ang epekto nito? So dito na tayo. Ano ang epekto nito? Para sa mga users ng Japan, kailangang ilipat o withdraw ang kanilang crypto. Kailangang isara ang mga open futures o spot positions bago ang deadline na December 31. Para sa Bitget, mawawala ang access nito sa isa sa pinakamalaking crypto market sa Asia. Posibleng bumaba ang ng kaunti. Kaunti lang naman. Posibleng bumaba ng kaunti ang trading volume, pero dahil global ang Bitget, hindi nangangahulugang malaki agad ang magiging epekto sa buong kumpanya, no? Ah, para sa market, hindi ito nangangahulugan na masama ang kripto. Ipinapakita lamang nito na mas pinipili ng ilang bansa na higpitan ang regulasyon kaysa tuluyang ipagbawal ang kripto, no? So, mas pinili ng Japan na ihigpitan na lang natin yung mga makakasabay na lang, yun na lang ang pwede. Pero yung mga ayaw, okay lang. Kaysa iban natin ang crypto, di ba? So hindi nila binan. Hinigpitan lang nila yung mga regulations, no? May epekto ba ito sa Pilipinas? Halos wala. Wala naman pala, eh, no? Kung ikaw ay nasa Pilipinas gumagamit ng Bitget, hindi ka apektado ng anunsyong ito. Ang pagbabago ay para lang sa mga residente ng Japan. Kung gusto, ito, totoo, totoo ang balita kasi ano, totoo ba to? O totoo ang balita, hindi lang ito chismis. Ayan, no? Ang kumpirmado, bakit nangyari ito? Dahil mahigpit na nga. O yun na nga mga idol, no? So, ang nangyari, ah, umalis na yung Bitget sa Japan. At ang kanilang deadline is December 31.
'no. So importante 'yun mga idol 'no. Pero ako, sayang 'no, para sa akin kawalan ng Japan 'yun mga lods kasi yung Bitget pang-5 na siya sa ano, number 5 na siya sa pinakamalalaking crypto exchange sa buong mundo, 'no, yung Bitget 'no. So sayang 'no, pero okey lang 'yun mga idol, gano'n talaga. Kasi dito din naman sa atin ban, kaya lang gumagamit lang tayo ng, VPN o sa akin yung Opera browser ko, 'di ba? Ayun lang nagagamit natin nakapag-trade tayo pero ngayon wala pa tayong posisyon. Wala pa, waiting lang tayo kasi medyo naging busy talaga mga lods, tsaka nakakailang din ako mag-position kung hindi ko rin mababantayan, kaya gano'n, 'no? Pero kung sakaling makaka-timing naman tayo at sa tingin ko magandang timing 'yun at puwede kong iwanan, lalaban natin 'yan. Dahil nga sa tingin ko ngayon, 'no, ang market, puwedeng gumanyan-ganyan lang siya dito sa range na 'yan, 'no? Diyan lang tayo diyan 'no, 0.6 to 1.06 to 1.08 o to 1.09. Diyan lang tayo maglalaro. So, scalper ang malupit ngayon. Maboboring ang position trader dito. So, kailangan natin na mag-scalp ngayon. So, titignan natin 'yan, po-position tayo mamaya, ta-try natin. O, punta na tayo dito. Ito na yung pinakamatindi natin mga idol, 'no? Dito muna, sabi ni Toon reaffirms the Senate will vote on the Clarity Act before the August 7 recess. Monday Senate schedule had no vote on the bill. 4 working days remains and still needs 60 votes to clear filibuster. Mga idol, hanggang 7 na lang po, no? Ano na ba ngayon? Sa atin 4 na. 5, 6, 7, 3 days na lang. Yung 7 nga dapat hindi na counted yun eh. So 5, 6, 2 days na lang. Mga idol, kailangan na natin magkaroon ng botohan. At sinabi naman nila na magkakaroon ng botohan. It's either ah mamaya, alam ko Wednesday o Thursday sa kanila mga lods So mamaya, ngayon kaka-Wednesday lang sa kanila, 'no? So pwedeng mamaya hanggang mamayang madaling araw wala pang ano o Huwebes, 'no? Huwebes sa kanila. So yun na lang ang pag-asa natin para magkaroon ng botohan, 'no, dito sa Clarity Act. Paano naman kung kasi mga idol, habang tumatagal ako nakikita ko masakit man sa loob ko, mga idol, pero malaki yung chance na ano, ayoko sanang sabihin, 'no, pero parang malaki yung chance na hindi magkaroon ng botohan ngayong bago mag-recess, mga idol, 'no. I mean magkakaroon ng botohan pala, pero parang hindi magtatagumpay kasi kailangan natin ng 60 votes, Hindi ko alam kung magkakaroon ng 60 votes. Actually sa totoo lang, mga idol 'no. Pero once na siguro 'pag ginulat tayo, boom, pasok, pasok nagkaroon ng ang importante muna ngayon magkaroon ng botohan, 'no. Pero kung, magkaroon man ng botohan o kung hindi magkaroon ng botohan o kung magkaroon man ng botohan pala tapos hindi nanalo, 'yun ang ano natin, malulungkot tayo do'n. Pero eto na nga yung sinasabi natin mga lods, meron tayong plan B. Etong plan B ang sa tingin ko is mas maganda pa, mga idol 'no. Ito yung, matindi ngayon. Sabi dito mga idol 'no, ni Pong Lee, malupit 'to si Pong Lee. Pong Lee siguro 'to kasi 'pag Lee 'di ba dalawang E. Si Pong Lee 'no, "The rules are coming with or without the Clarity Act," mga idol. The strategy CEO says SEC Chair Atkins 'no, si Chairman Paul Atkins 'no, at ang CFTC and Treasury Secretary Scott Bessent have rules ready to go. Nakahanda na yung rules nila, mga idol, kung sakali man na hindi 'no, may pasaman yang Clarity Act na yan. Sabi nga rito, the rules are coming with or without Clarity Act. So, kahit na magkaroon ng Clarity Act, may pasaman yung Clarity Act, lalabas pa rin tong rules na 'to. Kahit na hindi magkaroon ng Clarity Act, lalabas pa rin yung rules na yan. They're either going to go with clarity with the legislature behind them, or they're going to go with clarity with the power of the executive branch. Patay sila dyan pag sa executive branch na galing, mga idol, no? Anong gusto nyo? Yung ano ba Tagalog niyan? Dali. Gusto ko malaman yung eksaktong ano niya
para ano, matindi. Ito yung eksaktong, wordings nito sa Tagalog, mukhang maganda, eh. Ayon sa kanya handa na ano sige, Pong Lee, dating MicroStrategy, isang malaking kumpanyang may hawak ng Bitcoin ay nagsabi na darating na ang mga regulasyon para sa crypto sa US kahit may clarity act man o wala. Ayon sa kanya, handang-handa na ang rules ng SEC Chair Paul Atkins, CFTC at Treasury Secretary Scott Bessent. Sabi niya, kung mapapasa ang Clarity Act, magkakaroon ng malinaw na batas mula sa Kongreso. Kung hindi naman mapapasa, gagamitin nila ang kapangyarihan ng executive branch para ipatupad pa rin ang mga regulasyon, no, sa executive branch na manggagaling. Ang Clarity Act ay isang postpone na batas magbibigay ng malinaw na alituntunin sa crypto market kung aling asset ang security sa ilalim ng SEC at kung alin ang commodity sa ilalim ng CFTC. Sa madaling salita, sinasabi ni Pong Lee, kahit anong mangyari sa Kongreso, may darating na regulatory clarity para sa digital asset sa Amerika. Hindi naman yung tinagalog to, eh. Tagalogin ito. Yan. Para malaman natin, no? Gusto ko lang yung words by words sa Tagalog. Kasi mga lods, napaka-importante talaga niyan, eh. No? At imagine kung ayaw nila executive branch na gagawa, sila ay magpapatuloy ng may clarity na may legislature sa likod nila o magpapatuloy sila ng walang clarity gamit ang kapangyarihan ng executive branch. Mukhang hindi maganda yung pagkatagalog ni Gro ka. Ayan. Ibig sabihin magpapatuloy. Pipili ka na lang kung magpapatuloy ba sila na naipasa na yung Clarity Act o magpapatuloy sila na yung may kapangyarihan ng executive branch yung mananaig, mga idol, no? Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko. Basta yun, 'di ba? So para sa akin, mga idol, wala tayong dapat ikatakot, 'di ba? Kung may papasa man yung Clarity Act, magkakaroon man ng botohan, ma-delay man, no? Goods pa rin basta maglabas ng regulations ang SEC at ang CFTC. 'Di ba? Kasi kahit anong mangyari maglalabas sila ng kanilang ng rules, eh. 'Di ba? So goods na goods pa rin tayo, no? Plan A or plan B parehas lang maganda, mga idol. So waiting na lang tayo sa mangyayari. Kahit anong mangyari, goods na goods. Okay? Naghahanap ako ng words para sa aking thumbnail, eh. No? Ito na lang. Huwag spoiler o kundi mabubugbog ka ng tropa mo. So, ayan. No, ang pinaka-importanting news natin ngayon na gusto kong ibalita sa inyo is ito yung Plan B. No, kasi medyo hindi natin siya napukusan kahapon, no, nung kagabi. Pero ito, ibig sabihin, yung napaka-importanting ating Clarity Act, no, na natatakot tayo na baka pag hindi na ipasa ay bumagsak yung market, mukhang hindi dahil may Plan B naman, no? Na once na hindi man maipasa yan, ma-delay man yan, meron tayong tagapagligtas na SEC at CFTC na maglalabas ng sarili nilang rules. Okay? Para sa crypto, no? So ganoon. Pero syempre, ano pa rin tayo? Hopeful pa rin tayo na sana maipasa yung Clarity Act, no? Imagine, naipasa yung Clarity Act at naglabas din ng rules ang CFTC at SEC. Sobrang ganda nun. So, ayun, no? Sana wag naman magawa nila ng paraan, mga idol, no? Ayun lang, ayun yung ating balita ngayong tanghali, mga idol, no? Sana na-enjoy nyo, mga lods, kahit medyo maikli lang. Actually, yung mga news natin ngayon, yung iba medyo nauulit na lang, eh, no? Yung iba, ganun pa rin. Tapos hindi ko malaman kung ibabalita ngayon sa Iran tsaka sa US dahil paulit-ulit lang. Tapos minsan, mali-mali naman yung sinasabi nito. So, saka na lang pag malinaw na yung sinabi, no? So, ayun ang ating balita ngayong tanghali, mga idol. Sana enjoy nyo pa rin kahit maiksi lang yung video natin. Bawi ako sa inyo mamayang gabi, mga lods, no? Basa tayo ng comment. Comment kayo dito, tanong kayo ng gusto nyo malaman. Check natin kung makakapag-position tayo mamaya, mga idol, no? So, maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description, mga idol. Thank you, magandang araw sa inyo at what's up mga idol. Oh yeah.